Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Patuloy ang pagdating ng ating mga kababayan sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. Live magbabalita si JM Pineda. JM. Mga stuya ay abot na sa Bagbag Cemetery dito sa Quezon City. Karamihan nga yan sa pumunto ay yung pa sa mga nagsao sa susunod na araw. Malupag kaunti pa lang nagpupunta sa Bagbag Cemetery, ilang araw pagnas. Ang ilan nila pag December 1 ay nasahan nga ng sementeryo. Pamilya ang mga nakikita natin na dumadalaw ngayong araw at may Okay. Balikan natin mamaya ang report na yan ni JM Pineda. Samantala natapos na ang bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at mga armadong grupo sa Tipo-Tipo Basilan na nagsimula kaninang umaga. Ayon kay Philippine Army 11th Infantry Division Commander Major General Leonardo Peña, kasunod ito ng matagumpay na negosasyon ng mga elders doon. Sa ngayon ay magkatuwang na sila sa pagbabalik ng mga naapektuhang residente sa kanilang mga bahay. Isa ring clan conflict o RIDO ang naganap na barilan dahil sa pagpatay kay Ustads Bahang, isang barangay councilor at dating Moro Islamic Liberation Front member. Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magdadala ng trabaho ang upgraded na ASEAN-China trade deal. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang upgraded agreement ay sumusuporta sa mga MSMEs para mapalakas ang supply chains at makalikha ng mga bagong oportunidad sa digital at green economy. Dahil dito ay inasahan ang dagdag na trabaho sa mga Pilipino. Alamin natin ang huling sitwasyon sa Bagbag Cemetery sa Novaliches. Naroon si JM Pineda live magbabalita. JM. As of 2 p.m. nga 1,000 katao na ang nagpunta sa Bagbag Cemetery sa Quezon City. Karamihan nga sa kanila ay umiiwas dito sa bugso ng tao sa mga susunod pang araw. Sa ngayon nga ay maluwag pa at kakaunti pa lang ang nagpupunta dito sa sementeryo ilang araw nga bago sumapit ang undas. Ang ilan sa kanila ayaw nang makipagsiksikan sa November 1 na inaasahan nga na mapupuno ang sementeryo. Pamilya nga yung mga nakikita natin dito na dumadalaw ngayong araw at may mga kasama pang senior citizen at bata. Taunan na nga daw nilang ginagawa ito na pagdalaw ng mas maaga o kaya naman yung nagpapahuli sila dun sa mismong araw ng undas. Kalbaryo daw kasi para sa kanila kung mismong araw ng undas dadalaw. Ang importante naman daw kasi ay maipakita nila na inaalala pa rin nila ang mga mahal sa buhay kahit na pumanaw na. Ayon sa pamunuan na mahigpit na rin ang pagbabantay sa loob ng sementeryo at nakaposte na ang ilang mga PNP personnel sa iba't ibang parte ng sementeryo. May dagdag na pwersa na rin ang gwardya lalo pat inaasahan nga na papalo sa 300,000 individual ang dadagsa sa bisperas at mismong araw ng undas. Yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon. Long weekend ahead, mga ka-vibes! Para ligtas sa biyahe ngayong undas, ito ang mga paalaala para masiguro ang safety at good vibes. Bago bumiyahe, make sure na naka-unplug ang mga appliances sa bahay para iwas disgrasya. Alamin ang lagay ng panahon.
lalo na ngayong tag-ulan. Para safe sa daan, Globe Bagets. I-check ang brakes, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires ng inyong sasakyan, pati na rin ang sarili para masiguro na nasa tamang wisyo ka bago magmaneho. Keep safe ngayong undas. Paalaala mula sa PRTV Prime Media. Ka-vibes! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapamilya at mga kaserbisyo. Welcome po sa Ako To, si Chang Ami with your Coach V, Vanessa Antonio.